Mga nagbibigay ng hint na parang si Ma'am Shikels ang susunod na DepEd Secretary. Diyos ko po naman, kung siya talaga yan, hindi ang kapal na ng mukha. After yung sabihan si VP Sara na budget na sa kanya, tapos siya pa yung papalit. O, di ba marami na siya mga proyekto, meron na siya mga lab for all, may mga may mga pa-fashion show siya, hindi man bagay sa kanya. Diyos ko, bihisan mo man ng ginto ang Nyolakaers, mukhang Nyolakaers pa rin. Alright? Hindi pa rin kagandahan. You're nothing. Dapat lang gumawa ako ng parody nung pang-aagaw niya ng alak, no? Kunyari ako si Heart Evangelista, no? Nakayapos akong ganyan kay Cheese. Tapos inagaw niya yung alak ng jowa ko. Sasabi, tapos may hawak din akong wine, no? Na meron pang cherry. You're nothing but a second-rate, trying hard, butod. Neta ka, ay, right? Agawin mo champagne ng jowa ko. O, sabuyan kita ng alak na bartik ka. Lalo na akong nagorgor ni Smug siguro. Buti hindi ako nakagawa ng parody ng ganun. So, may mga chika na si Ma'am Shi ang magiging susunod na DepEd Secretary. Diyos ko po naman, karimari-marim kung siya. Pero may mga may mga hints, mga ate at kuya. At may nananawagan nga na, Kuting, gawin mo ng DepEd Secretary ang jowa mo. Ano pa inaantay mo? Samsamin mo na lahat. Again po mga ate at kuya, hindi malabong mangyari yan. Dahil nung umupo si Kuting, 'di ba? Inako din nila yung responsibility ng pagiging Secretary of DA, Department of Agriculture. Sabi ko nung ako'y bulag pang ensaymada noon, sabi ko, grabe apakasipag naman ni Kuting Lawlaw. Biro mo, presidente na siya ng Pilipinas pero hahawakan pa niya ang DA. Apakasipag naman. Ang dami-dami na niyang trabaho bilang presidente at may mga lakad pa siya. May mga state visits. Tapos, secretary pa ng DA. Ibig sabihin, malapit talaga sa puso ni Kuting ang mga magsasaka, ang mga mangingisda, magpapalay, right? Magbababoy. Yan yung mga saklaw ng agriculture eh. Hindi lang naman yan palay, no? Prutas, gulay, pananim, kasama dyan ang pangingisda, mga tat kuya, at paghahayupan, animal husbandry. So, sabi ko, apakabait naman, malapit sa puso ni Kuting ang ang mga, di ba, ang mga nasa agrikultura. Eh kasi nga, si Kuting sabi ko, okay, taga Norte kasi, di ba, yan naman talaga ang prime source of livelihood sa Norte, di ba, pagtatanim, pagsasaka, pagtatanim ng tabako, di ba, yan yung ano nila doon, produkto nila, tabako at kung anik-anik pa. O sabi ko, kaya pala hawak ito ni Kuting, yung pala malaman-laman mo eh, kaya niya hinawakan eh. Kaya lumakas ang smuggling. Tapos kapag kinulang tayo, ang solusyon niya, import. Kulang ba? Tara, bili tayo sa labas. Ay, nga, hindi na nga tinulungan ang mga farmers, may kakompetensya pang produkto abroad. Siyempre, baka mas maganda ang quality nun. Imported ganyan ang colonial mentality natin. Imported na bigas, bet na bet. Ay yung mga farmers, hindi na nabili ang paninda at may karibal na imported. Kung bilhin man, sagad-sagad, barat-barat. Katulad nung nangyari sa sibuyas, mga ate at kuya. Walang mapaglagaka ng mga aning sibuyas ang mga farmers, particularly in Mindoro, dahil nga ang mga cold storage facilities, nirentahan ng mga middlemen, yung mga buyers ng mga farmers. Nirentahan pero wala namang nilagay. So, walang mapaglagyan ng mapag-imbakan ng mga farmers kasi, di ba, narentahan na eh. Ay, naku, inupahan na po, hindi nyo na pwedeng upahan pa. 6 months na uupahan, 1 year. Nagkandabulok ang sibuyas ng mga farmers. Alam nyo bang may mga nagpakamatay? Nabanggit ko na yan. Tinanong yan kay Kuting sa Kamangyang. Nung pinatawag niya ang media. Once lang yun nangyari, tama hindi na ulit. Napahiya si Kuting dun eh. Kasi natanong lang siya about may natuloy na po ba? May nagtanong sa kanya kung magkano po ang inyong ginastos sa inyong mga biyahe-biyahe. Hindi sinagot ni Kuting in figures. Ang sabi niya, naku, I look at it as return on investment. Sabi ni Kuting. Yun yung moment na yon. Sabi niya, may matuloy lang na isa sa mga investments na yan, bawi ang lahat ng gastos natin sa aking mga biyahe. Yung moment na sinagot niya yung tanong na yan ng media, doon din nagtanong si Karen Davila, I think it was Karen, na ano po ang masasabi niyo sa mga nagpakamatay na farmers ng Mindoro? Kasi ganun, sinasabotahe sila eh. Biro mo, ang sibuyas nila mabubulok. Nabulok talaga. Nagsipagtubuan na nga yung iba.
inamag na. Hindi na pwede. Alam niyo ba ang sibuyas 'pag nagkaamag, lason? Huwag kayong gagamit ng sibuyas na hinahati niyo pa ha, mga ate at kuya. Huwag kayong gagamit ng sibuyas na hinati niyo dahil malaki at sa susunod na araw niyo na lang gamitin yung kalahati. 'Pag yun nagkaamag, lason yun. So, 'pag binuksan niyo ang sibuyas o hinati niyo na, gamitin niyo na pareho. Kaya hindi na yan pwedeng i-store pa, i-imbak pa at sa susunod naman kasi masyadong malaki. Gamitin niyo lahat. Total ang sibuyas, gamot naman sa sugat. Okay? Kung ano mga sugat natin, internal, external, yun yung effect ng sibuyas eh. Gamot yan sa sugat natin. Madaling mag-heal yung mga wounds natin through the nutrients of the onion. Ganyan. So, nabulok ang mga sibuyas ng mga farmers, particularly in Mindoro, nalugi sila, may mga nagpakamatay na farmers. Hindi nakiramay si Kuting, mga ate at kuya. Wala kang narinig sa bibig niya na, naku, may condolences, I'm really sorry. Hindi siya bumisita. Bumisita nga yan sa mga na oil spill ng Mindoro, late na eh. Nagka-oil spill, mga January, December, maaling buwan man. Pumunta si Kuting doon, mga Mayo na. Late na. Wala siyang sense of urgency. 'Di ba? Tapos aayudahan lang niya yung mga ano doon, yung mga mangingisda na hindi na nakapangisda dahil nga hindi rin nila mabebenta yung mga huli nila dahil may oil spill, nalason yung mga isda ng mga natapon sa tangke na yon. Oh, so akala ko apakasipag ni Kuting dahil nga biro mo presidente tapos hawakan niya ang DA, wala naman siyang magandang solusyon, nagmahal ang bilihin, uncontrollable. Lumakas laang yung mga middlemen, yung mga traders. Sila ang yumaman, ang farmers, nalugi. Hirap. Tayong mga buyers, mahal lang ang pagbili. Sinong yumaman? Eh di kung sino yung kumakausap sa farmers. And then yung ibang mga traders na yan, mga middlemen, sila rin yung import, binigyan ng parang authority to import ng nicotine or ni Buto. Sila ang yumaman. Bukod pa may smuggling pa, mga ate at kuya. So, anong klase yan? Ngayon, ang DepEd, ayan, iiwanan ni VP Sara and effective July 19, wala na siya dyan. So far, di ba, meron pa siyang 1 month transition period. So, pag na-vacate yan, baka si Butod nga ang pumalit. Pero syempre, may ibang pangalang lumulutang, katulad ng babaeng lutang na best friend ko, si Lenlen. Ay kasi si Lenlen, na ano ngayon puring-puri niya ang government ni Kuting at may mga ugong-ugong na bibigyan ng pwesto yan. Si Marojas, hindi nila mabigyan-bigyan ng pwesto, pero malay din natin, baka nasa dark chamber na yan ng Kamangyang. Right? Nasa madilim na kwarto na yan ng Kamangyang at bumubulong-bulong. Okay? Kung ano ang dapat gawin ng nakaupo. O, kaibigan naman niya si Kuting. Kabag-anak pa niya si Butod. Si Marimar Rojas. O, ngayon lumulutang din yung pangalan ni Sabaquin. Kasi si Sabaquin, kung todo puri din ngayon sa Kuting administration eh. Tapos napakawalan. Di ba red flag yan, mga ate at kuya? Isang dilawan na involved sa droga allegedly, pinakawalan during Kuting's administration. Di ba? Dati sabi na fake news yan, di totoo yan. Kasi di ba may mga nagbubulong na kay Miss Maharlika ng mga puting ahas na palalayain si Dilibog? O nakalaya si Dilibog. Tatakbo yung senador, baka manalo pa ang animal na yan, himala na yan pag nanalo. Right? Na-shoot na natin si Inidoro nung 2022 eh. Nung nanalo si Kuting, di ba shoot sa Inidoro si Laylay? Ang nakalusot lang nun si Sisa Virus sa mga Pinklawan. Sino pa ba sa mga Pinklawan na nakalusot? Wala na. Di ba si Dilaylay nasa kulungan, tumatakbong senador? Bit-bit yung kanyang yung kanyang standee. Yung picture niya na kasi laki ng tao rin. Bit pag nagrarally. Si Lenlen. Talo si Laylay baka tumakbo yan ulit kung di man mabigyan ng pwesto. Pero ito po, may mga nakakita ng hint kung na parang si Smugs ang hahalili kay VP Sara. Katigasan na ng mukha yun kung talagang sasagpangin nila. Tama ba? May mga pahiwatig na si Ma'am Shi na parang gusto niyang ipakita na malapit din. Uy, sino ito? Okay. Si Attorney Vic. Okay, sige. May mga ipahiwatig na eh. So, may ni-launch si Smugs. What?
May pa-t-shirt pa si Smug sa mga ate at kuya. We love you, First Lady Lamb. How lame. How lame. Launching of the children's first 1,000 days. 1,000 days is like 3 taon yan ah. Oh, anong ganap niya? 'Di ba in 1 year there are 365 days. So ilang 365 in 1,000? Halos tatlo, 'di ba? So parang 3 years program. Ano 'tong program ni Butod na ito? Para sa mga learners natin, mga mag-aaral. Oh, may nilo-launch si Madam o sa Gimaras. Oh, sabi ni Ate MJ dito, yes, ready na si Madam. Ready nang maging DepEd Secretary. Kapopost lang ni Ma'am MJ. Kasi nagpaparamdam na si Butod, yung unang ginang ninyo, na malapit siya sa mga bata, may programa siya para sa mga kabataan at mag-aaral. Oh, well, ay ang programa ng para sa mga learners ay programa dapat ng DepEd Secretary. Bakit nakikisawsaw ang isang yan? Bakit may sarili din siyang programa para sa mga students, pupils, learners? Kaya sabi ni Miss MJ, isang DDS vlogger, ready na si Madam to conquer the learners. To conquer the hearts of the students. Ano yung 1,000? Ano yung first 1,000 days kuning-kuning? Ano yan? Feeding program? Ano yan? Scholarship? Allowance? For 3 years? Kasi 1,000 days eh. Anong ganap? Or maybe i-improve ang maybe learning whatever ng mga bata, learning skills like reading and comprehension, ganon, 1,000 days program, anong ganap? Pagbubutihin ang galing ng mga bata sa matematika o kaya naman sa pampalakasan, sa PE, physical education, what? Sa health, home economics, ano pwede maging program ng mga bata for 1,000 days or for 3 years? Oh, kasi itong post ni Ma'am Shi, mga ate at kuya, ng paghahanda, few days ago pa, and yung pag-resign ni VP Sara kahapon, biglaan, boom! So meron ng mga plano si Ma'am Shi sana ng pagkamkam ng responsibilidad sa mga mag-aaral for the next 3 years, kasi 3 years po ang 1,000 days eh. So siguro akala niya ayaw bitawan ni VP Sara ang pagiging DepEd Secretary, siya naman may sariling program para sa mga bata na hindi saklaw ng DepEd. Abay, ibang level, mga bata nag-ready, at saka makinis ang leeg ni Ma'am Shi sa picture. Walang pileges. Ganda, liit mukha. Hindi ganun kalaki ang tiyan. Ano pang sabi ni Miss MJ dito, mga ate at kuya? Dear Coaching, sabi ni Miss MJ. Dear Coaching, please appoint your First Lady as DepEd Secretary. Kung inaakala nyo, Kuting, na hayok kami dyan at kung sino man ang dapat ma-appoint dyan ay kami ay may pipiliin kapalit ni VP Sara, wala. Inyo na, kamkamin nyo ng lahat. Total, may awa ang nasa itaas. Sana huwag kayo magtagal. Sawa na kami sa 2 years na wala kayong ginawa at puro kayo pangangamkam. Puro kayo Magna Carta. Okay? Please appoint your jowa as DepEd Secretary, sabi ni Miss MJ kay Kuting. Sa sobrang galing po niya, I'm sure kayang-kaya niya iangat ang antas ng edukasyon, pagandahin ang rank sa PISA. Bigla ko naalala ang PISA. Hold on. Program for International Student Assessment. Yun ang ibig sabihin nun. Parang mini-measure yung mga ganyan, mga reading comprehension ng mga international students. So, iba't ibang bansa. Mababa daw ang ranking natin dyan, mga ate at kuya. Ibig sabihin, mahina ang ating educational system. Okay? So, I think, yun nga yun. Basta yung PE program yan eh. Program for International Student Assessment. At solusyonan ang mga problema
kahit tanggalan pa siya o liitan ang budget niya. Apakagaling naman daw ng asawa mo, Kuting, edi ibigay mo na para tumaas ang antas ng edukasyon ng Pilipinas, no? Maging hindi na ma-deteriorate ang English proficiency ng mga bata, ang mathematics, ang knowledge about internet and computer technology at lahat-lahat ang dapat matutunan ng mga bata. Sige na, yung jowa mo nang ilagay mo dyan kasi ang jowa mo naman ay propesora. Oh, ano pa inaantay nyo? Kaya niyang solusyonan ang problema. Kahit na binawasan na ng budget, inalisan nyo ng Intelligence and Confidential Fund si VP Sara. Oh, kaya na yan. Ngayon mga ate at kuya, gaano ba kalaki ang budget ng DepEd kung bakit parang hayok na hayok sila? Although nagulat sila na binitawan ni VP Sara yan, matagal na silang nananawagan na bumaba ka sa pwesto, iwanan mo ang give up na, total binabatikos mo na si Kuting. 2 beses lang umimik si VP Sara eh. I think yung ano yun eh, pakikipag-usap sa mga kaliwa and yung pagpapasok dito ng mga ano, yung mga Afghan refugee, yun lang yung naalala kong 2 beses kumontra si VP Sara. Ayaw nga kasi ni VP Sara ng ganyan, terorismo, right? Basta problema sa NPA, ganyan. At mga terorismo kasi yung mga Afghan refugees, mga trainees pala daw yun ng mga kano. So hindi malayo mga terorista yun, hindi talaga mga refugees. Bakit dito? Ang layo natin sa Afghanistan na yan. Hiwalay tayo ng karagatan sa parts ng Asia. Ay yung Afghanistan may mga kapitbahay naman na ibang bansa na pwede namang mag-land travel. Bakit dito itatambak sa Pilipinas? Baka mamaya mga terorista, mga bombers yun eh. Right? Mga trained ng mga kano, ng mga Afghans. Oh. Baka idadagdag dito sa mga EDCA sites and then gagamitin sa pakikipagwarla sa China. Malay natin. Or pag-assemble ng mga missiles kung ano pa man, no? Oh. Adi kayo na. Pero one more reason mga ate at kuya kung bakit gusto nilang samsamin yung DepEd, ang laki ng budget ng DepEd. Sabi ko nga sa inyo, sa lahat ng departamento, ang DepEd ang may pinakamalaking budget taon-taon. This is from the official gazette of the Philippines, mga ate at kuya, ang ating opisyal na pahayagan. Okay? Ang budget ng DepEd ngayon ay, sabi ko nga, di ba, halos 1 trillion kasi nasa 715 billion pesos. Yan. Baka akala nyo medyo parang hindi naman kalakihan ng 715 billion. Kasi syempre dito kukunin yung mga sweldo ng mga teachers, supply ng mga, yung MOOE ng mga schools, no? Maintenance, maintenance and other operating expenses, di ba? Mga bayad sa kuryente, sa internet, repair ng schools, mga gumagamit pa sila ng chalk. Kung hindi man chalk, yung mga whiteboard marker, di ba? O, tubig ng eskwelahan, linya ng tubig, linya ng kuryente, doon yan nilalaan. Napakaraming public school sa Pilipinas. So, ganyan po talaga kalaki ang budget ng DepEd. Pero among the departments, ang DepEd ang may pinakamalaking budget. Sinilip ko po yung budget lang ng ng DOH. Siyempre, health yan. Di ba? May COVID pa naman. May COVID pa naman. Tiningnan ko yung budget ng DepEd, ng DOH rather. Ang DOH, mga ate at kuya, 241 billion lang. Yung kulay orange sa sulok, ito ay galing sa Senate website mga ate at kuya. Tuwang-tuwa si Senator Bongo dito dahil ang dating budget po ng Department of Health nung last year ay 199 billion lang. Ngayong taon nilakihan, wala naman ng COVID, 'di ba? Wala nang COVID. Ginawang 241 pero nagpapasalamat si Senator Bongo kasi kung ang budget ng DOH ay malaki, eh di yung mga pantulong natin sa hospitalization ng mga kababayan natin, sa PhilHealth maybe, makukuha doon sa 241 billion. Ikumpara nyo yung 241 billion ng Department of Health, polluted naman ang Pilipinas, sakitin ang mga Pilipino, may tuberculosis, may AIDA, kalat yan, di ba? O, ano pa? Yeah, polluted ang Pilipinas, lupa, hangin, tubig, polluted. Pero ang budget ng DOH or Department of Health, 241 billion lang.
Ang DepEd, 715, triple. Lagpas triple pa nga yata, right? O halos triple. Kasi inuuna ng ating gobyerno na palakasin ang ating education, na paglaanan ng sapat na budget ang edukasyon ng mga bata para balang araw, kasi yung mga batang yan magiging future leaders natin, dapat yung kanilang education ay quality. 'Di ba maganda ang mga teachers, hindi tamad magturo, maganda ang sweldo, ang mga pangangailangan ng schools hindi limitado. At maraming ang natutuwa kay VP Sara sa pag-handle niya ng DepEd. So kita mo yun, 241 billion lang sa DOH, pero may mga nakakamkam dyan. May mga kasabwat sa ospital yan, right? Ang kung sino man, kunwari, gagastusin ng ospital ganito sa pasyente, and then yun, kukunin sa PhilHealth ng mga pasyente, ang laki-laki. Lalo na ng pandemic, ang daming kurakot. Yun lang ang makukurakot, 241 billion. Ang makukurakot sa DepEd, ang laki. Halos 1 trilyon 715 billion. Alam niyo yung budget ng DepEd? Maliit pa kumpara sa unprogrammed funds ni Kuting na 800 billion. Pinapaliwanag ni Attorney Vic kanina. Mas malaki pa yun. Hindi alam kung saan ilalagay yung 800 billion ng opisina ng presidente, Office of the President, unprogrammed funds. Wala pang paglalaanan pero dilagyan ng budget na 800 billion. At uutangin yan. So hindi pa actual na hawak yan. So kung uutangin nila ng mga end of year, end of this fiscal year, 2024, tapos i-certify lang nila na ubos na yung 800 billion, wala tayong nakita kung saan inubos. Kaya natin na ibulsa. Kasi unprogrammed. Saan mo gagamitin yung 800 billion pesos, Kuting? Simplihan mo na lang. Ilalagay mo ba yan sa Intel? Ibibigay mo ba yan as ayuda? Hindi pa actual money yan kasi unprogrammed. Uutangin yan ng Pilipinas sa mga local banks or sa international banks. O, saan mapupunta ang unprogrammed funds mo? Wala ka namang ginagawa sa Pilipinas. Trilyon na nga ang budget ngayong taon, halos 6 trilyon. Wala kami nakitang pinagawa ka, walang tulay, walang kalsada. Kung may kalsada man, matino, binutas pa. At i-repair ko no, wala pa namang dapat i-repair. Wala kang infra, Kuting, sabi mo, build better more. Tapos ang DepEd, ayan, isa pang maugong na pangalan mga ate at kuya, bukod kay Ma'am Shi, kung hindi matutuyo kay Ma'am Shi, at least may maugong na pangalan kung sinong ilalagay, si Franz Castro. Na makakaliwa. Andito ang picture na save ko. Ito yung yung babae ang Franz Castro. Alam na ito ng matagal ng Mawinians. Sino ba siya? Siya ang kongresista ng Kamatayan Bloc diyan sa lower house. Siya ang representative ng ACT Teachers Party List. Ang ACT Teachers Party List, itong si Franz Castro, hinuli to for, kinasuhan to ng kidnapping, right? 3 na lang silang natitirang Kamatayan Bloc, 8 yata mahigit or 10 yan, yung makabayan na yan. No, ang natitira dyan yung Kabataan, tsaka Gabriela, tsaka itong si Franz Castro, ACT Teachers. Yung ACT Teachers di umano ay makakaliwang grupo at recruiter ng. At kapag ito ang inappoint ni Kuting, kung hindi man si Butod, nakipag-alyado na pala sa makakaliwa si Kuting. Kawawang DepEd dahil iniwanan ni VP Sara. Pero alam naman natin na may mas magandang magagawa si VP Sara ngayong bumitiw na siya at kitang-kita na nawala na ang unit team. Agree ba kayo mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.